part of this lesson, chapter 4, branch loop and node analysis, is uh, the node voltage method. So previously we've discussed branch current method and then the loop current method. So I mentioned yung loop current method class this discussion natin as meeting. Yung ibang tawag sa kanya is mesh analysis or Maxwell mesh method. Dito naman sa node voltage method, yung ibang tawag dito is um, mesh analysis. So, node voltage method, aka, nodal analysis. Nodal analysis. So, if you wanna look up examples here or other videos, you might wanna use nodal analysis. So, yun yung madalas ginagamit ng ibang references na term. So, nodal analysis. Actually, magka-partner to na sa loop current method pag dini-discuss mesh and nodal analysis. And the reason na merong mga bagong analysis methods, no, is because we want to make it easier. So, this one is actually the last of the three analysis for this chapter. And if you have noticed, from our past discussion. So, parang pakonti ng pakonti yung number of equations na ginagamit. So, doon sa loop current method class, from the branch current method, three equations. Tapos pagkarating sa loop current method, um, two equations. Tapos, alam niyo na, di ba, yung susunod. Dito naman sa node voltage, ilang equation na lang. O isa na lang, di ba? Kasi pakonti ng pakonti lang yan. Okay? So, let's start. So, another method of analysis of multiple loop circuits is called the node voltage method. It is based on finding the voltages at each node in the circuit using Kirchhoff's current law. So, if you remember class from our past discussion, so yung loop current method uses KVL. Yun yung ginagamit niya class to solve for the voltages around the loops. Kaya loop current method. But to separate it class from branch current method which also uses loops, ang tinatawag sa loops dun sa loop current method is mesh. Okay, so yun yung na-miss ko class last meeting. But gamitin na lang natin yun when we discuss more examples. Okay? So, dito class sa node voltage method or nodal analysis, ang ginagamit is KCL. So, yun yung nagiging foundation no analysis na to, KCL. So, when that happens class, we have to determine the nodes first, no? So, ang ginagawa dito, node voltage method, kinukuha natin yung voltage ng bawat nodes class. Okay? So, sabi nga dito, step number 1 for the node voltage method is to first determine the number of nodes. Okay? That's easy class. Pag sinabing nodes, that's intersection of two or more currents. Okay? Or connection ng two or more currents. So, pag sinabing nodes, connection or intersection of two or more components. Now, syempre, ang pagka-components yan, that would be sources or resistors. Okay? The second step is selecting one node as a reference. So, all voltages will be relative to the reference node. So, assign voltage designation to each node where the voltage is unknown. So, pipili daw tayo ng isang node as reference and yun yung magiging basehan natin class kung ano yung mga i-measure nating nodes na iba. Okay? So, for example, we have 4 nodes sa isang circuit. So, among those 4 nodes class, we will assign one node as the reference.
So, yung 3 nodes 'no, na natitira, yun yung gagamitin natin class para sa node voltage method natin, okey? So, yung tatlong voltages na 'to class, okey, yung tatlong voltages na ma-me-measure natin dun sa tatlong nodes na 'to, ime-measure natin siya with reference or in reference dun sa ginamit nating reference node. Kasi 'di ba remember when we are measuring voltage of components sa isang circuit, kailangan natin ng dalawang points, 'di ba? So, kailangan natin yung isang terminal, okay, so 'di ba sa probe dun sa tester, may positive at saka sa isang negative. So, yung negative nun, yun yung ilalagay natin dun sa reference node natin, okay? So, madalas class, that is ground or yung reference node na yun is indicated as ground where class yung voltage is equal to 0 volts. Okay? Pag sinabing reference node, yung ginagamit natin, it is assumed class to have a voltage of 0 volts. Okay? So, i-assign daw natin no, yung voltage designation sa bawat isang node where the voltage is unknown. So, sa mga voltage ng class na unknown, tayo maglalagay ng voltage designation. Okay? Kasi yun yung ilalagay natin na unknown class dun sa equation natin mamaya. Kasi class, kung given naman na yung voltage sa isang node, edi ilalagay na natin siya dun sa equation natin as is. So, madalas yun yung nodes class where located yung mga voltage sources natin. Halimbawa, yung mga battery, di ba? Yan. So, kung meron isang node class na may isang battery doon, yung voltage na sa node na yun na yung voltage ng battery. Okay? So, hindi unknown yung voltage doon class. Hindi natin kailangan maglagay ng designation doon. Okay? So, kapag ganun yung nangyari, yan, nasa na natin yung node voltages natin. The next step is assigning currents at each node where the voltage is unknown, except as at the reference node. So, the directions are arbitrary. So, yung pag-assign natin ng current dito class, part na yan no KCL natin. So, kailangan kasi natin class, i-assign yung currents natin dito. Excuse. Para ma-establish natin yung mismo KCL equation. So, yun yung summation of current uh, entering equal to the summation of current leaving. So, syempre, kailangan natin makita ano ba yung current entering that node and ano yung current leaving that node. Okay? Remember, dito class, ilalagay lang natin or i-assign lang natin yung mga yon dun sa node class na may unknown voltage. Okay, dun lang. So, dun sa reference node class, hindi na tayo magki-KCL dun. Okay? And also, remember class, yung directions are arbitrary. Ibig sabihin yan class, preferential. Ibig sabihin, kayo ang bahala class kung ano yung direction ng current. Kasi class, kahit magbalabaliktad pa yan, pareho lang yung makakuha ninyong magnitude. Mag-flip lang class yung signs. Okay? So, kayong bahala doon. Okay? Next, apply daw natin yung KCL to each node where currents are assigned. So, meron na akong direction class ng aking current. Kaya ang gagawin ko dito, mag-KCL na ako class. So, depende na yun class na sa inassign natin na directions. Okay? Number 5 is expressing class yung current equation in terms of voltages and solve the equations for the unknown node voltages using Ohm's law. So remember class na yung potential where the current enters is assumed na higher or yung ina-assume natin class na positive. So importante dito class yung direction kapagka ita-transform natin class yung ating mga currents in terms of voltages. So yun yung nangyayari class sa node voltage method. So halimbawa class, meron akong isang KCL equation I1 plus I2 is equal to I3. So sabi dito sa step number 5, kailangan daw natin i-express yung currents in terms of voltages. Paano ko gagawin yun class? I will invoke Ohm's law, I is equal to V over R. So, ibig sabihin yung mga I na to, gagawin kong voltage over resistance. Now, paano natin malalaman yun, class?
So, remember, doon sa step number 2 natin, nag-assign tayo ng voltage designations at each node. So, yung mga components natin or yung current na to class, current along the components to. Okay? Current along the components yung class. So, ano nangyayari class? So, yung components na yun, they are attached on nodes class. Kailangan natin i-measure or tignan class ano yung voltages no nodes na yun. Okay, ano bang node voltages yung naka-attach sa mga component na yun containing these currents. So, depende kung isa yon or dalawa class. Okay, so kung madami yan, there are multiple voltages that could be contained here. So, halimbawa, kay I1 or yung current along kay um, R1, may dalawang voltages, V1 and V2. Tapos, ilalagay natin yung resistance ni R1. Okay? So, plus, yan. Halimbawa ito, V2 over R2 na lang siya. That's equal, so I3 na. And so on and so forth. Okay? Tapos, paano daw natin dito malalaman kung ima-minus natin or ipa-plus plus yung voltage. So, ito yung last sentence. So, remember daw that the potential where the current enters is assumed the higher or yun yung positive plus. So, halimbawa class, may resistor ako dito and from our step number 3 na nag-assign tayo class ng current, we said, yan. So, halimbawa lang class to For example, we said na yung current flows like this. From from left to right. Okay? So, halimbawa, yan yung I1 natin. Okay? Tapos, dito class, sa isang terminal ni resistor na to, nandito yung voltage VA. Tapos, dito class, merong naka-attach na battery, sabihin natin 12 volts. Okay? So, ngayon, anong mangyayari dito, class? Yung magiging equation ko dito, nung I, in terms of voltages, would be, yan, lahat ng voltage class at both terminals ni resistor R. So, ano yun, class? So, VA at saka C, 12. Ngayon, ano yung ipa-plus o ima-minus ko dito, 'di ba? Kasi if sasabihin lang natin yung voltage ng mga 'to, this could be either VA minus 12 over R or 12 minus VA, 'di ba? So, pwede tayong magkamali dito, class, pagka nagkabaliktad kayo. So, ano ba yung ima-minus dito, class, or ipa-plus? So, remember daw that the potential where the current enters is assumed the higher. Ibig sabihin, class, kung ganito yung direction ng current ko, I1, yung potentials dito, class, or yung terminals, so dito si positive kasi dyan pumasok yung current ko, class. 'Di ba? And then, sa terminal na to, lalabas, kaya negative. Okay? So, kung mapapansin nyo, dito sa positive terminal ni R, nandito si VA, ibig sabihin, positive yung voltage na yan. Okay? Tapos, ito si 12, ayan, dun yung negative terminal ni R. So, kapag ipagko-combine ko to, magiging negative si 12. Kaya, ang tamang equation dito sa I1 in terms of voltage would be VA minus 12 over, ayan, whatever the value of resistance is in ohms. Okay? Ayan. So, nakakasunod ba so far? Ayan. Can you react anything? Heart or ano, thumbs up. Thank you very much. O, syempre mahirap to class kung step-by-step procedure lang i-discuss. Mag-example tayo. Okay, ayan. O, mag-example tayo. Halimbawa, class, ayan. O, nakikita ba yung circuit natin? Ayan. Kita yung circuit on your end. Okay, nice. Ayan. Thank you for your responses, class. So, mapapansin nyo dito, class, it's pretty much okay already, 'di ba? Parang, nalagay na lahat ng nodes class tapos,
meron ng correct directions lahat. Meron na lahat ng potentials yung bawat resistor natin. Di ba? Ayan, may positive, negative na sila, class. So, paano nangyari yung mga yan, class? So, yung step number 2 tells us, class, yung method na mag-assign tayo ng voltage designations sa mga nodes where unknown, class, yung mga voltage natin. Now, in reality, class, no, yung VS1 at saka VS2 dito, may mga value yan, class, no, kapag ka ibibigay ko yan sa problem. Okay? So, may mga value yan. So, ibig sabihin, class, dito kay node C at saka kay node D, if i-measure ko yung voltage, class, in reference dito sa node B ko, so ito yung reference ko, class, reference voltage. And kung i-measure ko yan, class, o maglalagay lang akong tester dito, o dito yung positive, tapos dito sa node B yung negative. O saan siya magpa-parallel, class, kapag ka ganun? Magpa-parallel siya sa VS1. Ang mame-measure kong voltage kay node C in reference kay node B would be VS1. And that's also the case with VS2. Okay, kung mag-measure naman ako sa node D with respect sa node B, class. So, yung voltage sa node B at saka sa node C, class, known na yan. Alam na natin yan, class. Okay? Given na ang mga yan. Okay? So, yung sa node B, class, dahil reference yan, alam na din natin yung voltage, class, that is considered as 0 volts. Okay? So, isa na lang, class, yung hindi natin unknown na voltage, ay sorry, yung unknown natin na voltage, isa na lang, yung voltage kay node A. Kaya, class, yun yung nilagyan niya ng designation dito, V sub A. Okay? Yan. So, yan, class, yung V sub A na yan yung isa-solve natin dito sa node voltage method. O, yung voltage sa node na to, class, sa node A. Kaya, node voltage method yung tawag sa analysis na to, class. Okay? After that, so step number 3, sabi niya, mag-assign daw tayo ng direction ng currents natin. And those directions are arbitrary. So, dito, class, ang ginawa niya, si I1 from left to right, si I3 left to right to left, and then si I2 up, down. Okay? Pero syempre, pwedeng magbalabaliktad yan, class. Depende kung saan kayo masaya. Okay? Tapos, noon, class, nag-assign siya ng current, nag-assign na din siya ng potentials dun sa mga resistor natin. And remember, para malaman natin kung alin yung positive at negative, remember daw, yung region, okay, or yung terminal kung saan pumasok si current, yun yung may higher potential, or yun yung positive na terminal. O kaya, class, dito kay I1, pumasok siya dun sa left terminal, di ba, ni R1. Kaya yung left, class, yung positive, yung right, negative. Okay? Tapos dito naman sa R2, from up, down, yung direction ng current. So, pumasok sa upper terminal, kaya upper terminal ang positive, yung nasa baba, yun yung negative. And then dito sa I3, class, yung direction ng current natin is from right to left. So, pumasok siya sa right terminal, kaya yung right terminal yung positive. Okay? So, pwede nyo, class, gawin na idepende nyo yung direction ng current kung saan yung gustong terminal siya mag-positive. Okay? So, halimbawa dito, pinasitive niya lahat, class, nung terminals na nakakonect sa mga battery. Di ba? Kung mapapansin nyo, dito sa R1, ang terminal na nakakonect sa battery is si left terminal. Di ba? Yun yung nakadikit kay VS1. Tapos, dito naman sa R3, ayan, yung right terminal naman, yun yung nakadikit kay VS2. So, ang tendency kasi dun, class, is pagka positive siya, so parang ang nangyayari, hindi na siya or itatranspose mo na lang siya, yung unknown na lang itatranspose mo. Okay?
parang wala na lang masyadong negatives, gano'n, okey? Pero, you can absolutely follow any directions that you want, okey? Ayan, so meron na ako dito class, direction ng current at saka yung mga potentials. I can now perform KCL at node A. Yan, dito sa node A lang. So, sa node A lang tayo mag-KCL class. Kasi di ba remember, ah, yung number of KCL equations natin, magde-depend lang kapag na-define na natin lahat ng branch currents na meron. So, dito class, tatlo lang naman yung branch currents, I1, I2, and I3. And kung mag-KCL ako class sa node A, made-define na lahat yun class. Kaya, ayos na to. So, judging class dun sa reference natin dito class na example, ano class yung magiging KCL equation ko at node A according sa ating directions dito. So, you can send your equation class sa ating chat box. So, ano yung magiging KCL equation ko? So, remember, sabi ni KCL, summation of I in is equal to summation of I out. Okay, very good. Ayan. I1 plus I3 is equal to I2 or I3 plus I1 is equal to I2. Or pwedeng baliktad, di ba? I2 is equal to I3 plus I1. So, kayong bahala doon. So, let's do I1 plus I3 is equal to I2. Yan. Very good. Okay, so, may KCL na ako, class. Now, the next step here is, ayan, yung step number 5 kanina, yung mga currents daw na to class, i-express natin sila as or in terms of voltages. So, para mangyari yun class, gagawin natin silang Ohm's law version. Voltage over resistance. Now, paano natin malalaman class, no, kung ano yung mga voltages na nandito? Kasi 'di ba alam na natin yung R sa mga yun. Yun lang yung value ng resistor, 'di ba? Kung ilang ohm siya. Ngayon, ano yung voltages niya? So, unahin natin si I1. Yes, sa I1 muna tayo class. Gagawin ko siyang in terms of voltage. So, ang ibig sabihin ng I1 dito class, yun yung current kay R1. Okay? Yan. Voltage kay R1. Ano ba yung voltage kay R1? Okay. So, tingnan natin yung sa potential class. So, positive at saka negative na potential. So, dito sa positive class, ano yung voltage na naka-attach sa kanya? Voltage kay node C. Tapos, sabi natin kanina class, alam na natin yung node C. That's a known voltage. Yung voltage kay node C is just the voltage of BS1. Okay? Tapos, yun yung nasa positive terminal ni R1. So, that's positive VS1. Okay? Tapos, meron pa bang iba? Yes, meron pa class. Si VA class, which is unknown class. So, that's another voltage kay R1. Ayan. So, nasa negative terminal siya class ni R1. Naka-attach siya dun sa negative terminal ni R1. Kaya, that's minus VA. Meron pa bang iba? Wala na. Tig-dalawa lang yan class. Okay? Yan. Tapos over R1. Yan. Okay? Ayun na yun. Diba? That's for I1. Plus, ayan, punta tayo sa next, I3. Okay? Para naman si I3 class, so tingnan nyo yung R3 because I3 is the current along the resistor R3. So, ano yung nasa positive side class ni R3? Node D. So, we need yung voltage kay node D class. Ano yung voltage across node D? O, sabi natin kanina, that's just VS2. Okay? So, tapos, tingnan natin, tapos na tayo sa positive terminal ni R3, doon tayo sa negative. So, ano yung naka-attach sa kanya? Si VA. Diba?
So, negative, so minus din yan. So, minus VA all over, so yung value ng resistance, R3. And that's equal to I2. Okay? Pero dito class sa ating example, so tinranspose na si I2. Kaya sige, pwede mamaya na lang yan. Okay? Uh, define muna natin si I2. Okay? So, sa positive side ni R2 class, naka-attach sa VA. So, that's VA. Tapos, ano yung nasa negative terminal ni R2? So, that's the voltage sa node B. That is our reference voltage. So, remember, kapag ka-reference, ano yung voltage class kapag ka-reference node? 0 po. Yes, po. Ayan. Very good. So, minus 0 niyan to. Pero, ayan, para madali, huwag nyo nang ilagay yung 0, di ba? Ayan, so, understood na, kumbaga. Okay? Ayan. Over, ayan, so over, yung resistor, R2. So, pwede natin gawin dito class, since may VA silang lahat, pagsamasamahin muna natin. So, i-transpose natin ito, VA over R2 on the other side. So, magiging VS1 minus VA over R1. Tapos, ang gagawin ko dito class, pagsusunod-sunurin ko lang. So, imbis na mauuna itong VS2 over VA over R3, iuuna ko si VA over R2 para lang may order tayo. So, dahil positive class, si VA over R2, pag tinranspose, magiging negative. That's VA over R2, tas plus VS2 minus VA over R3. And that's equal to 0. Now, para natin masasolve to class, remember, may values yung VS 1 and VS2. If this is an example, may values din ng R1, R2, and R3. That leaves us with one unknown, which is VA, which is yung unknown voltage natin class sa node A. So, madali lang yun class. Siyempre, i-expand lang natin yung mga fractions na to class. So, etong VS1 over VA over R1, mapag-iwalay natin yan class. O, fraction, VS1 over R1, tas minus VA over R1. Tas minus VA over R2, tas ganun din, dito naman kay VS2 minus VA over R3. Mapag-iwalay din natin yan class. So, magiging VS2 over R3 minus VA over R3 is equal to 0. Okay? So, mangyayari, pag samasamahin natin lahat ng unknown sa isang side ng equation, tsaka lahat ng given. So, dito class, unknown yung mga VA natin. Tapos, itong VS1 over R1 tsaka VS2 over R3, may value yan. Okay? So, that's negative VA over R1. So, itatranspose ko lahat ng nakabilog na to class. VA over R2 minus VA over R3 is equal to VS1 over R3. Sorry. Negative pala. Positive. Negative V VS1 over R1. VS1 over R1 negative plus minus din to VS2 over R3. So, lahat may negative yan. You can cancel out the negative. And then, masasolve natin class C, VA. So, enough of that. Medyo hindi natin ma-appreciate dito class, no? Kasi, wala siyang values. So, any question class so far? And kasi, mag-example na tayo class. Yung may values na talaga. Okay? Any question? Ayan. Wala question? Ayan, kung wala kayong question class, can you send a thumbs down reaction? How about the others?
Okay, wala. Very good. Okay. May question, ayan, may nagta-thumbs up. Ayan, kung may question kayo, class, mag-message lang kayo dito, class. Huwag kayong mahihiya. Okay? Yan. So, eto, may example na ako dito, class. May value na. Okay, yan. Yun. May iwan. A moment. Ay, ayun ako. So, dito class, using node voltage method, find the branch currents in the circuit below. Kung pinanood yun na class, yung recorded discussion natin, pareho lang to. Okay? Ito lang yung ginagamit natin all throughout. And ginawa ko yun class para ma-appreciate nyo kung ano yung mas madali. Ah, kung pare-pareho kasi class yung gagamitin nating example, pare-pareho yung magiging sagot natin. Okay? And ma-appreciate nyo kung ano yung mas mabilis. So, the reference claims class na ito yung mas mabilis na method because we're just using one equation here. Yun yung equation natin ng KCL na ginamit kanina. So this is the same circuit as the previous examples. And then from our ginawa kanina, halos pareho lang din. Okay? Yan. So dito class, malalagay natin yung potentials muna class, no? Yung potentials natin. So, yun yung positive at saka negative ng bawat resistor na po class. Okay? So, dito class, R1 plus yung current along R1 flows from its left terminal to the right. So, pumasok sa left, tapos lumabas sa right. So, alin dito class yung positive? Yung left terminal or yung negative terminal? O, tingnan nga natin kung nakikinig. Left ba or right? Yung positive. O, ano yung positive dito sa R1? Na potential. Left po. Yes, very good. Left. O, kasi dun pumasok, di ba? Yan, very good. Tapos, syempre, kung positive na yung isa, automatic negative na yung isa plus. Okay? Yan. O, di naman sa I3, pumasok sa right terminal, kaya yun yung positive, tas negative na yung kabila class. Basta kung saan pumasok class na terminal, si current dun sa resistor natin, dun yung positive. So, dito sa R2, ang positive si upper terminal. Kasi pa-vertical siya. Yan. So, dito class, ang unknown voltage natin would be the voltage on node A. Ito yung naka-indicate class na VA. Yan. So, this is node A class. And then, yung ginamit dito na reference node is si node B. Okay? Si node B. Yan. O tapos, may voltages na class si node dito at saka si node dito with respect kay node B as our reference. Yun lang yung values ng mga battery natin. Okay? So, halimbawa class, itong side na to, let's call it, ano ba yung sa example kanina? Node C. So, let's call this node C class. If we will measure yung voltage kay node C, yun lang class C, 10 volts. Tapos, yung voltage kay node D would just be the 5 volts ng battery natin na VS2. Okay? Ayan. So, a lot of references skip over that part. Kaya kung mapapansin nyo dito, wala nang naka-indicate. Kasi, kung titingnan mo lang naman kasi class yung mismo component natin or mismo resistors natin, makikita mo naman kasi di naman nabe-break class yung connection nung isang terminal ni resistor dun sa ibang battery. Dun sa mga battery natin. O halimbawa class dito, kung halimbawa kukunin ko yung potential or yung mga voltages class kay R1 o yun yung voltage class dito sa positive terminal, 'di ba? So saang voltage ba siya nakadikit, 'di ba? So nakadikit yung positive terminal kay 10 volts. O kaya kasali yun class dun sa equation natin mamaya. Okay? So ayan, okay na. Meron na akong potential
at saka current direction. So, lilipat ko lang dito class. Negative, positive, positive, negative. Yan. Okay? So, what is the next step? KCL na tayo class. So, we will do KCL at dun sa node class na meron tayong unknown na voltage. In this case, node A. Okay. So, pareho lang yung equation natin kanina. So, I1 plus I3 is equal to I2. Okay, kasi pareho lang class yung directions kanina. So, itatranspose ko na dito class si I2 dito pa lang. I1 minus I2 plus I3 is equal to 0. Ayan, kasi tinranspose ko na si I2 dito. So, I will try to follow class strictly according sa ating example sa lecture. Okay. Alright. So, si I1 class, gagawin natin siyang voltage or in terms of voltage. So, gagawin natin Ohm's law yung mga to. V over R or voltage over resistance. Yan. So, I1, yun yung current na nagpo-flow kay R1. So, analyze natin yung mismo resistor. So, sa positive terminal class, may naka-attach siya sa 10 volts na battery. So, meron siyang 10 volts. That's 10. Nasa positive terminal, kaya positive yung voltage na to class. And then, doon sa negative terminal, ang naka-attach sa kanyang voltage would be yung voltage kay node A or yung ating VA. That's negative or nasa negative terminal, kaya minus VA. Okay? Meron pa ba yung voltage? Wala na class. Dalawa lang. All over, resistance, in this case class, ang resistance dito would be R1. Okay? Which is 470 ohms. Or 470 na lang. Okay? So, kung value lang yan class, kung number na ilalagay nyo without unit, make sure class that you include yung prefix. Okay? In case class na ginamit dito is kilo ohm. So, halimbawa kasi class ko, halimbawa, yung R1, 1 kilo ohm yun. So, di nyo pwedeng isulat na 1 dito. Dapat, 1,000. Kasi 1 kilo ohm. Okay? So, tapos na tayo sa I1 class, tapos sa I2 tayo. So, minus I2. So, ano yung nasa positive terminal ni R2? Yan. VA. So, positive VA yan to class. Okay? Yan. Tapos, yung sa negative terminal, yun yung voltage kay node B. But remember class, yung node B dito, yun yung reference node natin class. So, yun yung equal sa 0. Kaya magiging VA minus 0 or simply VA na lang to class. All over R2 which is 220. Okay? Ayan. Plus I3. Yung I3 ko dito would be, ayan, in terms of voltage, so tignan natin si R3 kasi dun yung I3 class. Doon sa positive terminal, ang voltage class na naka-attach sa kanya would be 5 volts. Okay? 5 volts. So, plus 5 yan class. Okay, plus 5. Tapos, doon sa negative terminal, negative VA. Over yung resistor, 820. And that's equal to 0. O, yun na yun, class. Okay, kung mapapansin nyo, ilan yung unknowns natin dito? Isa lang. Okay, isa lang. VA lang, class. Okay? Yeah. So, kailangan natin i-solve yung VA class to solve for our individual currents here. Okay? Kasi di ba sabi natin yung I1 equals sa 10 minus VA over 470. So, pagka na-solve na natin si VA class, masasolve na natin lahat ng current along our branches here. Okay, paano natin gagawin yun? Paano natin isa-solve si VA? So,
Tulad sabi ko sa inyo kanina, pagka ganito yung fraction, 10 minus VA over 470, we can split that up. 10 over 470 minus VA over 407. Okay? Yun din yung pwede natin gawin dito naman kay 5 minus VA. So, dito sa VA over 220, ayos na tayo dyan. Okay? Plus 5 over 820 minus VA over 820. And that's equal to 0. Okay? Yan. Nakakasunod ba? Ayan. Pag may question kayo, class, just ask. May question ba? Ayan. Ayan. So, thumbs down naman kung walang question so far. Thumbs down. May nakakasunod. Ayan. So, ito class, medyo complicated lang siya, no? Kasi, puro tayo fraction, di ba? Ayan. Pero, kung advanced naman yung calculators ninyo class, kung two-liners to, pwede nyo dire-diretsuhin to class, di ba? Kasi may express siya as fractions talaga, di ba? Ayan. So, ang gagawin dito class, pagsama-samahin lang natin lahat ng unknowns sa isang side ng equation. Preferably class, gawin natin silang positive lahat, no? Ayan. So, dito class, dito sa lecture, actually, transpose niya lahat ng VA. Okay? Kasi lahat ng VA, kung mapapansin nyo class, lahat ng terms containing VA, they are all negative. Okay? So, yung gagawin natin. So, kapag ka etong mga VA na to class, ayun yung mga naka-circle. At tinranspose natin yung mga yan. Lahat yan, magiging positive pagka tinranspose kasi puro sila negative class. Okay? So, transpose ko sila class, so magiging positive. So, positive VA over 470 plus VA over 220 plus VA over 820. And that's equal to dun sa natira na lang dito class. So, positive 10 over 470 plus 5 over 820. Okay, yan. Diba? Sama-sama na sila class. So, paano natin i-solve class dito si VA? So, the next step would be, dito sa left side ng equation natin class, factor out natin si VA. So, that's VA. Factor out natin. Quantity. So, tatagal ko yung VA sa mga to class. So, naka-multiply lang naman sila class as fractions. So, kapag ka-factor out ko yan, magiging 1 over 470. Tapos, dito sa VA over 220, factor out ko si VA, 1 over 220 plus VA factored out dito is just 1 over 820. And that's equal to the sum of this class. 10 over 470 and 5 over 820. So, ano yung sum nito class? Ito. Yung dalawang to class, yung nasa right side ng equation. So, solve na natin yan. Pero class, fraction form. Okay, fraction form natin. Huwag niyong ide-decimal. Ayan, so send nyo lang sa chat box. So, tingnan natin kung tama. Fraction form class, no fraction form. Ayan. 211 over 7705. Tama ba? 211 over 770. Hindi ba siya 7708? Ayan. Okay, so 7708. Okay. Okay, so 2117708. Ayan, check na lang. Ayan, kung tama. Okay? So, yan, okay na. Diba? So, isang unknown lang tayo dito kasi isang equation lang ang kailangan natin. E kung mapapansin nyo, para ma-solve na natin si VA class, ang kailangan lang natin gawin,
i-divide both sides by the number class or the quantity multiplied to it. In this case, class, ang nakamultiply kay VA, yung buong quantity na to, 1/470 plus 1/220 plus 1/820. Yan. 1/470 plus 1/220 plus 1/820. Yan. Okay? So, paano natin, ano yung makukuha nating answer dito, class? So, maka-cancel dito yung buong quantity na yun, class. And then, VA will just be equal to 211/7708 all over quantity 1/470 plus 1/220 plus 1/820. You can dire-diretso this, class, sa calculator. So, ano yung makukuha natin dito, class? 2 decimal places. 3.47. Ayan, nakuha ba? Ayan, nakuha ba yung 3.47, class? Ayan, how about the others? Ayan, I hope, class, ayan, okay. Thank you very much for your responses. And hopefully, nakakasabay kayo, class, no? Ayan, 3.47. Ayan. Ngayon, hindi yun yung pinapasolve, class. Hindi yun yung pinapasolve. Ang pinapasolve dito, class, sa problem na to, ayan, kung babalikan natin, yung branch currents natin, or sa madaling sabi, si I1, si I2, at saka si I3. Okay? Yan. Ngayon, paano mas-solve? May VA yun na solve ko, di ba? Yan. Mag-rewind tayo ng konti, class, dito sa simula ng ating solving. So, dito, class, banda, ayan, dito banda sa KCL natin, yung unang-una. Remember, yung bawat current natin, in-express natin sila in terms of voltages and resistance. Sabi natin, si I1, equal lang daw yan kay 10 minus VA over 470. Tapos si I2, equal lang kay VA over 220. Tapos si I3 class, equal lang siya kay 5 minus VA over 820. Ngayon, class, dahil may value na ako ng VA, pwede kong gamitin yung mga to, class, para ma-solve ko yung individual currents natin. And remember, class, ito lang yung ginamit nating example dun sa ibang mga methods na pinag-aralan natin on the past week, di ba? Or the past topics natin sa lesson na to. Kung natatandaan nyo, yung I1 is around 13.89. Tapos si I2 is around 15.70 something. Tapos si I3 is 1.80 something. Diba? Yan. Kung check nyo, class, yung ibang uh, ibang methods na ginamit natin, no, doon sa loop current method, class, nasa mga ganong value lang. So, dapat, ayan, kung tama to, class, dapat yun yung makuha natin, di ba? So, solve natin si I1, class. Sabi natin, I1 is equal to 10 minus VA over 470. So, solve natin, that's 10 minus, VA ko is 3.47 plus over 470. So, ano yung sagot dito, class? Gosh, 13.89 milliamperes. Ayan. Pareho lang ba yan, class, na sa na-solve natin? Ayan. So, can you check, class, kung pareho lang dun sa na-solve nating I1, dun sa loop current method, at saka sa branch current method. Ayan. Pareho lang ba siya? Pareho lang, di ba? O, ang galing, di ba? Pero dito, class, isang equation na yung ginamit natin. O, di ba? O, yung I2 naman dito, class, ayan,
mag-iingat kayo dito class 'no, sa I2 natin. Bakit? Kasi 'di ba sabi natin negative siya, ayan, naka-minus siya. Tapos minus equals siya nun sa minus VA over 220. So we can eliminate that negative already. Ayan. So pwede na natin sabihin na that's just equal to VA over 220. So that's simply 3.47 over 220. Okay? Ano yung value nito class? 3.47 divided by 220. Ayan. Two decimal places. Sakto ba? Ayan. 15.77. Ayan. So, malapit ba siya class dun sa I2 natin from the other methods? Ayan, malapit. Ayan, I think 15.78 yung iba or yung isa is 15.76. Ang galing, di ba? Grabe. O, next, lastly, I3. O, yung I3 naman, gamitin natin sa KCL natin. Sabi niya, I3 is equal to 5 minus VA over 820. So, that's 5 minus VA natin is 3.47 over 820. So, ano yung value nito, class? 1.87 milliamp. So, again, same lang. O, yun na yun. Final answer. Question sa ating exact purpose. Ayan. Wala bang question? Ang dali lang, di ba? Basic lang. Grabe. Ayan. So, yun yung sense class, no? Kung mapapansin ninyo, habang dumadami ng dumadami, no? Palayo ng palayo, pakonti ng pakonti yung ginagamit natin na number of equations. So, a lot of people prefer node voltage method. Kasi kung mapapansin nyo, mas exact yung nabibigay niyang value. Tapos, yung fact din class na isang equation na lang yung ginagamit natin. So, kapag ka isang equation na lang kasi yung ginagamit natin, hindi na natin kailangan mag-solve ng systems of linear equations. Okay? Wala na. Isang equation na lang siya. Diba? I-group lang natin class lahat ng unknowns. Tapos, divide both sides by the quantity it is multiplied to. Okay? O, yun na yun. That's chapter 4. O, wala question. Ayun, question dito sa chapter 4. O, wala. Wala. Wala ha. Yan. So,